Luestro, iyak na naman dito, anak ng kagwang. Tinabla ng sheriff na nasapak ni Vice President Inday Sara Duterte sa plano nilang isama bilang isang witness laban kay Inday sa impeachment trial. Ayon sa naturang sheriff, please do not involve me. Aray ko diha. Iniyakan naman ni Luestro ang BIR box na gusto niyang pabuksan at markahan bilang isang ebidensya. Ang resulta, tinutulan ng depensa nga si Luestro. So, nangyari, sa labas na lang yung box yung sinulyuhan, minarkahan. Bawas na ang witness, bawas pa ang ebidensya. Wala na. Ayon nga ho kay Atty. Salpanilo, mahina ang mga ebidensya ng prosecution team na sa pangunguna ni Gerbel Luestro. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Natapos na nga po ngayong araw ang pre-trial conference. Ito po yung pagmamarka ng mga dokumento, mga ebidensyang gagamitin po sa impeachment trial ngayong July 6. Ngayon po, umpisahan po muna natin itong pagkadismaya ni Luestro, mangiyak-ngiyak. Na pati nga si Mary Grace Piatos, isama rin daw nilang witness, pero wala talagang Mary Grace Piatos. Putang ina. Gawa-gawa ang mga animal. Pakinggan po muna natin ito bago natin komentuhan at birahin natin pangyak-nyak ni Luestro. Tapos na ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Namarkahan na ang mga ebidensya pero hindi kasama ang kahong naglalaman ng tax record ng Vice-Presidente at ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. Yeah. Una nang ang hiniling ng House Prosecution Panel na buksan ang BIR box. Makatutulong ang mga ito para mapatunayan ang hindi maipaliwanag daw na yaman ng Vice. Pero naudlot ang unboxing dahil wala pang sagot ang defense team ni VP Sara sa hiling ng prosecution team. Ngayong araw, inaasahang magpapadala ng tugon ang kampo ng Vice. We registered our reservation as to the marking of the box, including its contents. The records will show that we really tried to have them mark the contents, and when they oppose, we will just be waiting for the PTO. At kung may concern kami on the contents, we're allowed to file our respective comments. And as a matter of fact, this is the right time, correct time for the marking. So that is why when we heard their objection to the opening of the sealed box, we just contained ourselves with the marking of the sealed box, which they opposed as well. Ako yung nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Silyado nga. Ang pinamamarkahan ng prosecution, because they do not want to open the box, ang pinamamarkahan na lang is yung sealed box. So that we will just be submitting to the impeachment court the issue of whether to open or not the BIR box. But sadly, they opposed the opening of the BIR box. They opposed as well the marking of the sealed BIR box. Aray! So, hindi na magagamit, hindi na markahan yung BIR box bilang isang ebidensya, iyak. Putang inumin talaga naman, itong si Luestro. Gusto talagang mag-fishing expedition. Yung BIR box ay hindi ho talaga yan po pwedeng buksan. Dahil ang sinabi nga po sa batas sa BIR, ang tanging makapagpabukas lamang yan ay yung impeachment court. So ngayon, anong minarkahan nila? Yung puwet ng box. So ito ay hindi pa po markado bilang ebidensya at hindi pa po magagamit labang kay Vice President Inday Sara.
Depende na lang doon sa impeachment court kung pagbibigyan. Pero malabo yan. Tandaan po natin, ang abogado natin dyan sa impeachment court, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, at si Marcolita. Tatlo po ang abogado natin dyan, kakampi natin. Ang abogado naman dun sa kabila, si Kiko Pangilinan at si Chis Escudero lang, dalawa. Tingnan natin kung ano po ang mangyayari dyan. Ito ang sabi kasi ng depensa, kahit sino naman, bakit mong bubuksan yung BIR box? Anong meron? Yung BIR box kasi, yun yung mga tax ng mag-asawang Inday Sara Duterte at Mans. Simula pa ho ng 2007, putaan layo naman nun. Ang pinag-usapan 2022 at 2026. Ito po ang sagot ng kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Narito. Belta ng depensa, limitado lang ang umano'y impeachable offense ni Duterte sa panahong siya ang Vice President. Kaya po ang posisyon namin is everything else before 2022 ay hindi po dapat maging topic or subject ng impeachment na ito. Tama, hindi talaga pwedeng yung hindi pa naging vice presidente si Inday Sara, dapat yun hindi kasama sa mga pag-uusapan. Ang pag-uusapan lamang natin ay yung 2022 hanggang 2026 kung saan siya ay nagiging vice presidente. Simpleng logic yan, Luistro, anak ka ng kagwang ka. Ano bang pinaghimutok mo ng botse? Wala na, talo na kayo. So bawas na ang kanilang gawa-gawang ebidensya, yung fishing expedition, wala na po eh. Kasi nga kung ang inyong point dyan, para daw merong matukoy na ill-gotten wealth, wala eh. Tukuyin nyo muna yung ill-gotten wealth na sinasabi ninyo bago natin buksan yung mga BIR box na yan. Wala kayong matukoy. Ito pa. Ito yung maganda. So, di ba sabi, gawin daw nilang witness itong si Mary Grace Piatos, pati yung sheriff na nasa PAC na Inday Sara. Problemado sila ngayon. Dahil yung sheriff na ito, hindi man makipag-coordinate. At yung Mary Grace Piatos na sinasabi nila, wala naman talagang ganun. So, gawa-gawa lang talaga yun. Kung meron man, ito ay code name ng isang agent. Ito, pakinggan muna natin itong balitang ito narito. Nilista ng prosekusyon bilang testigo nila sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Pati po ang sheriff na sinuntok ng Noy Davao City Mayor, pinatetestigo na rin. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Mary Grace Piatos, ang kontrobersyal na pangalan na isa sa mga tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, pinatetestigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ng BICE. Base yan sa pre-trial brief ng prosekusyon. Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali. Yung pong paggamit ng confidential funds. 2024 nang lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos sa House Committee hearing sa confidential funds ng BICE. Kasama niya sa mga tumanggap ng confi funds, sina Xiaomi O. Okay. Akala ko naman, inilista ng prosecution team, yung Mary Grace Piatos, sawak na nila si Mary Grace Piatos. At may ihaharap na sila ng Mary Grace Piatos. Tingnan mo yung mga tanga, no? Ito yung mga nakalista sa confidential funds. Anak ng kagwang. Confidential and intelligence funds. Ang mga pangalan na lumalabas, Mary Grace Piatos, Xiaomi Ocho, Kokoy Villamin, Milky si Kuya. Sige nga, kung ikaw matinong tao, ano sa tingin po ninyo? Itong mga pangalan na ito, ito ba ay mga tao talaga? Sige nga. Ito ba ay totoong pangalan? Anak ng kagwang. Kahit sinong sagutin, tanungin nyo yan. Ang sagot, hindi yan ang totoong pangalan. Ito ay mga code name ng mga agent. Ang nakakaalam yan yung intel community.
ito ay mga alias. Alias lamang yan. Na hindi po pwede divulge. Tama? Divulge. Hindi pwedeng isiwalat at isa publiko ang kanilang identity. Kasi nga, confidential. Pag itong identity ng mga ito ay isisiwalat at isa publiko sa impeachment trial, kawawa ang pamilya ng mga yan. Malamang itong mga to, dahil ginamit ni Inday Sara yung confidential funds para pigilan ang mga recruitment ng mga komunista dyan sa mga estudyante at matuko yung mga terorista magabanta sa paaralan. Pag ito malaman ng kalaban, delikado ang buhay nila, pati pamilya nila. Tingnan mo ngayon ang nangyayari sa ating bansa, sa eskwelahan. Wala nang ganun. Yung ginawa ni Inday Sara, natigil na. O tingnan mo, samot-saring insidente ng karahasan ngayon sa eskwelahan. Sana ma-realize po ninyo na ganito kahalaga ang confidential funds ni Vice President Inday Sara. Nung naging DepEd si Inday Sara, may nabalitaan ba kayo na may namaril, may insidente, may nanaksak diyan sa mga eskwelahan? Wala, di ba? Dahil dito po yan nagamit ni Inday Sara. Malamang itong si Mary Grace Piato, Xiaomi Ocho, Kokoy Villamin, Milky Sikuya, di lang malamang, talagang 100%, ito ay mga intelligence. Ito ay mga agent na hindi po pwedeng malaman ng sino man kung sino ang mga to. Maliwanag yan, codename yan, anak ng kagwang. Tuloy oh. Ocho, Kokoy Villamin, Milky Sikuya at marami pang iba. Pero sabi ng Philippine Statistics Authority, wala silang anumang records. Kung sakali, malaking tulong daw para madiin si VP Sara kung maisasamang testigo si Mary Grace Piatos. You remember that one of the findings of the Committee on Good Government and Public Accountability is the recipients are fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that. Wala naman daw implikasyon sa Stop po na paano madidiin si Inday Sara kung sakali talagang lalabas yung agent na yan. Lalong maliwanagan ng taong bayan. Kaya may Mary Grace Piatos kasi ito yung operasyon namin. Agent ako. Tangina mo, Lois Tro, sampaling kita ng akap eh. Extopad. Parang ang layo, no? Kung lalabas daw si Mary Grace Piatos ay madidiin, para saan? Saan madiin? Dahil tumanggap ng confidential funds, lalong mapatunayan. Ito yung operasyon namin. Mga recruitment ng mga recruiter ng mga NPA, recruitment ng mga NPA, ito yung tinatrabaho namin. Kaya hindi nakaka-penetrate sa mga kabataan yan. Sa kabundukan, di ba si Inday Sara, umaakyat sila. Pumupunta kami dun. Pinipigilan namin yung mga recruiter ng NPA. Di lalong mapawalang sala si Inday Sara at lalo kayong mapahiya. Pero wala namang problema nga. Sa depensa, kung ilabas nyo si Mary Grace Piatos, wala nga silang may labas na Mary Grace Piatos, anak ng kagwang. depensa ang testigo ni Mary Grace Piatos. Parati namin sinasabi, once they're presented, they will be subjected to cross-examination on our part. Kasama rin sa mga pinatetestigo para sa Confi Funds ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez, security officers ng BICE na sina Colonel Raymond Lachica, Dennis Nolasco at ilang opisyal ng DepEd at OVP, pati na ang mga naging spokesperson ng BICE na sina Attorney Reynold Monsayak at Michael Powa. Nasa witness list din ng prosekusyon si Sheriff Abe Andres. Siya yung sinapak ni VP Sara sa isang demolition sa Davao City noong 2011. Patutunayan daw ni Andres ang umano'y tendency na maging marahas at bayolente ni VP Sara. Gagamitin yan sa Article 4 o yung pagtatangka ni VP Sara sa buhay ng pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Tangin na mo, Loistro, para kang tangang abogado. Ang purpose pala nun, sheriff na yon, para daw patunayan na bayolente si Inday Sara. Impeachable offense. Alam mo, Loistro.
Alam mo, parang kumuha sila ng bato, pinukpok nila sa mga ulo nila, no? Kinuha nilang witness ng prosecution, yung Team Duterte. Lamon Sayak, mga spokesperson, Attorney Pua, Zulaika, putang ina. Hindi, kumuha kayong bato, pinukpok ninyo sa ulo, lalo lang pinapahina ninyo yung inyong mga argumento, yung inyong mga akusasyon kay Inday Sara. Kasi wala kayong mahanap na witness para ituro si Inday Sara na di umano'y nagwalda sa kaban ng bayan. Wala kasing ganun talaga na mga nangyayari. Yun ang maliwanag dyan. Kaya kung ano-ano ng mga drama, ano-ano ng kadispiraduhan, kagaya ito, yung sheriff na nasapak ni Inday Sara. Ako'y natawa ako dito kasi 2011 man yan nangyari. So, ang usapin 2022, utang inumin. So, anong gagawin nila dito? No, kukunin nilang witness. Ang pag-aakala ko naman, kasi kagahapon na pag-usapan natin dito, ay nakausap na nila itong sheriff na ito na, teka, gawin kitang witness. Di ba ho? Kasi, isinapubliko na nila, pinapakalat na sa media na yung nasapak na sheriff ni Vice President Inday Sara nung mayor siya ay gagawing witness ng prosecution team. Di ba no? Ang ganda ng publicity nila, ang ganda ng optics nila. Ano ang purpose doon? Siyempre nag-announce ka, ang expected ng taong bayan niya, nakausap mo na. Pero, ang resulta nga, hindi mo nakausap pa. Kumbaga wala pang pinag-uusapan, wala pang deal. Yan ang maliwanag dyan. At ang mahirap niyan, dahil tina-trial by publicity. Teka lang ninyo yung isang tao na hindi ninyo nakausap. Alam mo, kawawa nga itong sheriff na ito unang-una. Alam nyo naman, pag ikaw kumukontra ka sa mga Duterte, ang tawag talaga sa'yo, miyembro ka ng Malita Gang. Kaya nga, sabi ko nga, sir, huwag kang magpasapak, sir, ng Malita, sir. Pag nagpasapak ka ng Malita, sir, tapos naging presidente si Inday Sara, sir, baka masapak ka uli, sir, ng uppercut, sir. Ito po. Ito, inilabas po, ito ay official statement po ng naturang sheriff. Yan sa Facebook po, kahit i-search nyo po yung Abby Andres, siya po yan. No? Ito na po, Luestro, puta kawawa ka Luestro. Public announcement. No? Please, do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a human resource management officer. A second level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first level position. Particularly Sheriff 4 of the Regional Trial Court. The media reports are self-explanatory. So, paano na yan? Luestro, hindi po nagpapagamit itong sheriff sa Team Malita. So, tawa na lang tayo dito. Iyak na lang dito, Luestro. Tingnan nyo. Yung BIR box, hindi na markahan bilang ebidensya. Bawas ebidensya nila. Taking ebidensya. Ngayon, itong sheriff, tina-trial by publicity nila. In-announce sa media na di umano'y kasama sa listahan bilang isang witness. Hindi naman pala totoo at ayaw makipag-coordinate. Ayaw sumali sa drama ni Luestro, drama ni Bangag. Ang resulta, bawas ang witness nila. So yung mga witness nila natitira, si Madriaga na lang, si Trillanes, anak ng kagbuwang. Ito, malinaw na po
na itong sheriff na ito ay hindi makikipag-ugnayan, hindi makipag-coordinate dito po sa grupo ng Team Malita ni Luis Pero. So, isa lang ang ibig sabihin yan. Mahina ang inyong mga ebidensya. Puro lang kayo fishing expedition, puro lang kayo gawa-gawa, puro publicity, puro optic sarswela lamang. Kasi pag sinabi mong witness namin ito, nakausap mo na. No? Nagkaroon na kayo ng deal na, witness ka, meron tayong kaso. Kasi hindi biro magiging witness. Hindi biro sumali dito sa political war ng Duterte at Marcos. Hindi biro sumali sa isang political trial. Itong impeachment. Ito ay politically motivated. It's a numbers game. Ito ay pakana, ito ay state-sponsored ng Marcos admin. Kaya sir, tama yan sir. Huwag kang magpaghamit sir. Manindigan ka sir. Kasi matagal naman noon, nag-apologize na si Inday Sara, tapos na yung issue na yan eh. Bakit ibubuhay mo pa? For what? Para lang masira si Inday Sara. Huwag ka sir gumaya kay Adjong. Itong Muslim na congressman na walang hiya. Alam mo Adjong, sumali ka na lang sa Bangsamoro na nagrarally Adjong. Na naninindigan para sa bayan. Hindi mo sasali ka dito sa impeachment. Ito, gusto daw ni Adjong ipalabas si Mary Grace Piatos. Ang problema nga, hindi naman ninyo nakausap si Mary Grace Piatos. Ito na yung pinakabubong kongresistang Muslim na nakilala natin itong nayupak na Adjong na to. As a taxpayer, aren't you also intrigued kung sino si Mary Grace Piatos? Ayaw mo ba siyang malaman? Well, Hindi mo ba ayaw mo siyang makilala? No? Gusto natin kasi ma-establish yung kanyang identity. Na ito lang sa paraan na naayon sa saligang batas at sa due process, no? So, sa amin lang pong palagay, kung kami pong tatanungin nyo, wala ho talagang Mary Grace Piatos. Wala naman talaga. Bakit Yun naman may po yung papalabas? allegation natin, wala hong Mary Grace Piatos. Now, if they can provide, I think the defense is in best position to provide that person with that kind of name. No? Hello? Para once and for all, Tanga mo. Ano daw? Yung defense daw, yung mag-provide sa kanila, lulo mo. Nabuang na tayo dito. Sinabi mo ngang walang Mary Grace Piatos kasi code name nga yan. Tapos ngayon gusto mo ang depensa, ang mag-provide ng ebidensya sa'yo, sarap mo sampalin. Pasampa kayo ng kaso, wala kayong mga ebidensya. Ano, tulukuhan? Gumawa kayo ng akusasyon, gumawa kayo ng drama. Anong gusto ninyo? Wala kaming ebidensya. Ano ngayon? Manghingi kami sa depensa. Potang ina mo, Adjong. Ang bubo mo. Pwede pala yun magsampa ko ng kaso sa iyo, Adjong. Ito, Adjong, sampang kita ng kaso. Sir, kasuhan kita, sir, ng magnanakaw ka, sir. Mali-malita gang. Masama ka sa malita gang, di ba, sir? Sabi ng 18 ex-Marines. Ngayon, sir, pag sinampang kita ng kaso, wala akong ebidensya, bigyan mo ako ebidensya, sir. Pwede pala yung Adjong. Ang bubo mo naman. Ang inumin, nagkalat ng kabubuan. itong allegation na itong pangalan na Mary Grace Piatos ay sa aming palagay sa prosecution panel ay gawa-gawa lamang, haka-haka. The only way for us to establish whether this person really do exist, despite the fact that the PSA also came out with a report that there's no such person with that name existing, is the court. I think all of us, no, even you, Red, I don't know how you would approach this, but even you deserve to know who is Mary Grace Piatos because you've been paying your taxes. And the Bobo! confidential funds is actually the tax na binabayaran ng ating taong bayan. Kami nga, sir, gusto rin namin malaman, sir, kung nasan yung pera, sir, na nilagay mo sa mali-malita, sir, flood control, sir. Gigil na gigil kay Mary Grace Piatos kasi taxpayer daw siya. Kami nga, sir, gusto rin naming malaman, sir, nasan yung mga perang nilalagay mo sa malita, sir, Taxpayer din kami, sir. Sabi ng 18X soldiers, dinilibira nga, sir, ang malita, sir,
Alam mo, Adyong, gamitin mo yung kukote mo. Yung mga Mary Grace Piatos na yan, maliwanag na code name talaga yan. Hindi pwede nga ho yan, isa publiko ang kanilang identity. Kasi putang ina, agent yan eh. Pag pinangalanan natin yan, isinapubliko natin yan, nilalagay natin sa alanganin ang kanyang buhay. Kahit naman ako, intel ako, sir, agent ako, ma'am. Bakit yung isa publiko yun? Ako si Mary Grace Piatos, hindi pwede. Kaya nga confidential eh. Confidential funds. Kung gusto nyong busisiin yan, pati dyan si Bangag, yung confidential nila, ilabas mo. Mukhang meron din sila dun, Rebisco. Sa batas, bawal talaga ho yan. Pinipilit lang nila para namang hindi itong mga kongresista, itong mga ubob na ito. Pag nasampal ka talaga ng malita, magiging bubo ka talaga, kagaya ni Adjong. Eh wala na ho kasi kayong iba pang maibato sa mga Duterte. Kakahiya naman ho. Yung trilyon-trilyon sa flood control, 2 trilyon, hindi na po ninyo hinanap nyo. Pero ito kay Inday Sara, barya lang ho ito, pero sumunod naman si Inday Sara sa batas. Walang pagnanakaw na nangyayari. Gigil na gigil kayo. Ito ay diversionary tactics. Ito ay politically motivated lamang. Kaya ang sabi ni Attorney Salpanelo, tumigil na lang kayo dyan sa impeachment ninyo kung wala kayong mga ebidensya. Pakinggan natin si Attorney Salpanelo sa kanyang banat sa mga buhaya sa Kongreso. Una pong gusto malaman ng taong bayan, Attorney Sal, ano po ba itong common marking na sinasabi nila sa pagdating sa pre-trial conference at yun namang sa issue ng nangongopya daw ng witnesses, Attorney Sal. Ano pong inyong masasabi dito? Unang-una, yung tinatawag na pre-marking, yung mga dokumento ng bawat panig, ay kailangan talagang markahan mo para pagdating sa trial, madaling matukoy kung anong dokumento ang gusto mong ilabas o gawing ebidensya. At nagkakaroon ng common marking kung parehong dokumento ang ebidensya ng dalawang panig. Kaya lang, ang problema, gaya ng sinabi ng abogado ng defense, pareho nga ang dokumento nyo, pero pag binuksan mo, kulang yung kanila. Kaya ayaw nilang pumayag na common. Kailangan, iba yung markahan nila. Kumbaga, kung exhibit 1 dun sa kabila, sa kanila man, ibang exhibit. Di ba? Baka sa kanila, exhibit 2 yun. O kaya sa kanila, exhibit 1A. Para hindi magkalituhan. Kasi pag sinabi mong parehong marka, tapos iba naman pala yung kulang yung dokumento ng kabila, malulugi yung yung mas kumpletong dokumento. Kaya tama yun, paghiwalayin na lang. At saka yung dahilan na madidili, hindi naman madidili, markaan lang yun eh. Madali lang yung marka ng dokumento. At pagdating naman doon sa, ano yung pangalawang issue? Yung pangopya daw ng mga testigo, Attorney Sal. Ang ibig sabihin nila, yung testigo nila, yun din ang testigo ng kabila. May problema sila doon. Kasi, pag yung taga-usig, ang ebidensya mo ay yung mga testigong pipresenta mo, kukunin din ng defense, isa lang ang ibig sabihin nun, mahina ang ebidensya mo kasi mismong defense gagamitin yung sarili mong ebidensya laban sa'yo. Ilang ang ibig sabihin nun. Ayan na po. Kaya na sinabi natin, talaga namang wala namang kakwenta-kwenta yung grounds ng impeachment. Kaya kita mo, kung ano yung testigo nyo gagamitin din namin, yan ang punto ngayon ng defense. Di wala kayong kalaban-laban. Hello, Maestro! Adjong! Cookie! Sumuko na kayo. Maliwanag sa sinasabi ni Attorney Salpanelo na wala kayong kalaban-laban. Mahina kayo. Wala kayong ebidensya. Bawas na nga. Tablado pa ng sheriff. Wala pang kakwenta-kwentang mga akusasyon. So, iyak na lang, Gerbel.
Magkano kayang naisampal dito kay Luistro, no? Ilang AX atupad? Baki! Magsabi ka! Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.